Hello, Coroellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. And ladies and gentlemen, my guest, the beautiful ever, Mama Sam Brusas. Kamusta, Mama Sam, ang iyong hapon for today? Of course, pagod ako galing tayo sa live natin. Siyempre, naloka ako. Tapos sumasakit palalamunan ko. So, yon. So, okay naman ako kasi siyempre para sa'yo, laban na laban ako dyan. Nagbongga mo. Thank you so much, Mama Sam. You're welcome. So, basta ikaw, alam ko naman na mas kailangan mo to. Nakakaloka. Yes, kailangan ko talaga to ng bonggang-bongga. Kasi para maraming sa pagpapagawa ng bahay ni Gaisel. So, painitin natin ang channel mo ng bonggang-bongga. Yes. Meron muna akong itatanong ng bonggang-bongga sa'yo bago tayo pumunta doon sa topic natin. Tapos gagawin mo naman doon, i-upload mo naman doon sa kabilang channel mo. Sige, go. Ano ba to, Gaisel? Tanong mo na. Hanggang kailan ka ba umaasa sa isang pag-ibig? Ba yan? Okay, so ako kasi mahaba talaga ang pasensya ko pagdating sa pag-ibig. Ako kasi may mga bagay kasi ako kapag ginusto ko yung isang bagay, gagawin ko talaga to ng bonggang-bongga. Hindi lang sa pag-ibig, sa lahat. Pag halimbawa, gusto ko ma-monetize yung channel ko, pagtatrabahuhan ko yan. So, sabi ng gano'n, kapag nag-effort ka talagang magbubunga yan ng maganda, di ba? So, lahat naman ng nagustuhan ko, nakuha ko naman sa pamamagitan ng effort ko talaga. So, syempre, hindi ako gi-give up. Hindi ako gumi-give up. Nilalaban ko talaga yan. Hindi ako kagandahan. Pero, kapag tinanong ko na yung tao na gugustuhan ko, parang hirap na hirap siya makatanggi sa akin dahil maganda ako. Ganon. Hindi ako basta-basta sumusuko sa isang bagay. So, gagawin ko ang lahat ng abot ng aking makakaya. Kasi syempre, doon na kailangan mong trabahuhin, mag-work hard. Hindi naman ako ang nagustuhan, ako ang nagkagusto. So, kailangan ilaban nyo. Alas din kita. Yes, ng bonggang-bongga. Bakit maaaring natutuwa ako sa kanya. So, para maging close kami, I had to do extra effort. So, ang mahirap kasi sa kanya, nung nagsisimula kaming maging close, parang ang hirap niyang maging close sa akin. Parang una, nandoon yung takot niya kasi foreigner yan si Sam eh. Pangalawa, nandoon na parang hindi niya alam kung paano niya ako kakausapin kasi straight siya. So, mga ganon. Yung paano siya didikit sa akin. Kasi challenge ang maging close sa kanya. Sobrang parang kailangan mo talaga ng extra effort. Ako kasi, the more na nilalayuan mo ko, the more na parang umiiwas ka sa akin, the more na mas lumalapit ako sa iyo ng bonggang-bongga. Ay, sana all. The more na parang na-challenge ako doon sa part na no. Parang ako kasi yung tipong tao na no. Kailangan makilala mo ko para malaman mo kung sino si Sam. Ganon. Kasi naniniwala naman ako na I have a good, talaga, yung quality ba talaga ng ako. So, yun. So, pag nalaman niya na yun, doon na siya mapapamahal sa akin ng bonggang-bongga. So, iba pala yung iniisip niya, ganon. Hindi ako yung parang katulad mo, yung nagpipretend lang, yung ganon. Hindi ako ganon. Yung parang nagdadrama lang para sa reputasyon. No, wala akong ganon. So, kailangan magpakitang tao ka para sa reputasyon. Walang ganon. Ako kasi no, kailangan talaga makilala mo yung authenticity ng pagkatao ko. At yun ang mamahalin mo sa akin. Ganon. Nakakaloka naman yung nagdadama sa reputasyon. Depende naman yun sa tao. Pero Mama Sam, hanggang kailan ka magtitiwala sa pangako ng isang taong minamahal mo? Ay, ibang usapan yan syempre. Kailangan malaman ko yung totoo, malaman ko yung lahat. Ayoko yung para puro pangako ka lang. Pag puro pangako ka, ako isang beses lang kasi na nangako ka sa akin. Bibigyan kita ng second chance pero hindi na talaga ako mag-hold doon. Parang, kasi kung mahal mo ko, ang pangako mo kasi tutuparin mo yun. At doon mo din malalaman kung mahal ka ng tao. Yes. Doon mo naman. Doon mo din matitest yun na parang ano ba ang pinangako neto. Halimbawa, katulad na lang sa amin dalawa ni No. Sino kasi noon yung nakilala ko yan, no? Parang iba kasi yan, yung parang
easy to go lucky, punta doon, punta dito, gimmick dito. Syempre natatakot ako kasi syempre ayoko ng ganon. Nasa tapos na akong ganong stage eh. Kumbaga parang naiintindihan ko siya pero wag kang sumama sa akin kasi magkaiba yung mundo natin, yung ganon. Pero kasi since na nangako siyang magbabago siya, eh talaga naman nakita ko naman yung transformation ng pagbabago niya because of his love. Ay wow, sana all. Yes. Di ba mapapatunayan mo talaga yung mapapatunayan mo talaga na mahal ka ng isang tao nang dahil tinupad niya kahit man lang isa sa mga pangako niya. Totoo naman, at kahit ako noon nagkaroon ako ng ex, ay nako, sabi ko sa'yo, isang best ko to nahuli. As in talaga. Ato, yung sasagutin ko yung tanong mo kanina, ako mapagtiis akong tao sa abot ng aking makakaya. Pag mahal kita, titiisin ko yon, i-accept ko yung mga mali, basta makita ko lang yung pagbabago mo. Dumadating ako sa punto na na-fade off na ako, yung as in talagang ayoko na, yung ganon. Ako na yung mismo nagsasabi sa sarili ko, itigil mo na yung kalokohan na yan. Kapag dumating ako sa punto na parang nawalan na ako ng pag-asa doon sa pangako mo or sa pag-asa na magbabago ka para sa akin. Yes. At sana may mga... nawala na ako doon sa... Yung parang ako na mismo yung hindi naniniwala sa'yo. Di ba dapat kung sino man yung unang-unang maniniwala, di ba dapat ikaw? Pero dumating ka sa punto na parang hindi ka na naniniwala sa kanya. So yun. Kaya ayan, thank you so much, Mama Sam. Pero syempre, eto pa, ang malala pa doon, mas malala pa ako doon sa ine-expect mo. I mean, bukod doon kasi sa nasira na yung tiwala ko sa'yo, hindi kita pa enterin talaga sa buhay ko. Dapat lang. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga second chance. Yung second time around. Oo. Kasi once na mag-desisyon ako, bago naman ako mag-desisyon, kumbaga, bago ko tumating doon sa punto na ayawan ko na yung tao, parang punong-puno ka na eh. Yung kumbaga parang binabalik-baliktad ko na yung sitwasyon na parang naghanap na ako ng question na parang hindi wala talagang sagot eh. Ito talaga yung sagot. At kapag dumating na ako sa punto na ayoko na talaga. Kahit pa sabihin pa natin mas cute ka before. Kahit pa sabihin natin na mas mabait ka na ngayon. Hindi na. Di bali na lang. Kasi ako kasi yung tipong tao, mas interesado ako doon sa taong makikilala ko lang uli. More than doon sa taong nakilala ko. Kilala mo na. Oo. Sa totoo lang, no? Kasi kahit nagbago ba siya, nandun pa rin yung tatak na ginawa niya sa iyo dahil sa mga pangako niya hindi natupad. Kaya yung mga ex ko dati, yung mga ex ko na parang, ay nako, sorry. Actually, lahat ng ex ko, humingi sila ng second time na parang, second chance na parang, magbalikan tayo, please, bigyan mo uli ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Ang sagot ko dun, sorry, mag-focus ka na lang sa makikilala mong tao. More than ibuhos mo yung panahon mo sa akin. Ay, ang ganda. Nakakainis. Kasi parang feeling ko kasi, deserve niyang maging happy. Deserve ko din maging happy. Deserve ko doon sa taong mas gusto ako, mas iingatan ako, mas mahal ako, more than doon sa parang naisip mo lang na mahal pala kita kasi nagkamali ka. Ayoko. So parang doon ka na lang sa bago na lolokohin mo, hindi mo naman kailangan magbago para sa akin eh. Kasi kung talagang mahal mo ko, gagawin mo yung from the beginning pa lang, makikita mo na kagad yung value ko. Yung pagkatao ko. Pero kasi doon sa ginagawa mo, huwag mo na sa akin ipilit yan. Kasi parang feeling ko, kaya mo lang ginagawa yan kasi na-realize mo lang. Dapat hintayin mo pa yung realization. Yes, na pwede namang magbago. Saka hindi, kapag nagmahal ka ng tao, pag nagmahal ka ng tao, you have to compose na yung sarili mo kung sino ka talaga as in a person. Hindi yung para kang lang nakikipaglaro dahil, oy, gusto ko to, oy, sige, kalandian ko kasi siya. Dapat yung dedication mo as a partner, yung pagmamahal mo, yun talagang pure yun, na wala kang kahit anong intention. Ako kasi, sa totoo lang, sa mga taong pumapasok sa buhay ko, nagkakaroon ako ng interest na parang makilala sila, malaman yung pagkatao nila. Ultimo nga yung kasingit-singitan nila, gusto ko maamoy eh.
Ay! So, yun. Kumbaga, parang nandoon ako sa mundong ganon. Pero, pag unti-unti mo na, kaya wala akong expectation pag nakakakilala ako ng tao, wala ako yung blanco siya sa utak ko. Tapos kapag na-discover ko na ganito pala siya, doon na pumapasok yung disappointment. Pero ina-adjust ko pa rin naman yung sarili ko hanggang sa dumating na ako sa punto, hindi to para sa akin. Yun. So doon na ako gumigive up na parang, bakit ka magsasayang ng effort? Kung wala ka namang benefit na makukuha. So sabi nila, huwag kang mag-expect doon sa taong nagbibigay sa'yo ng attention or yung parang feeling mo, halimbawa gusto mo siya, pero hindi ka naman niya gusto, huwag kang mag-expect ng return. Yeah. No, dapat mag-expect ka ng return kasi nag-e-effort ka na eh. Nag-i-invest ka, nag-i-invest ka ng emotion, nag-i-invest ka ng lahat. So mag-expect ka sa kanya ng return na kung paano niya masasatisfy yung expectation mo. Yes. Wow, may bago ako na ngayon may bago ako nalaman. O di ba pwede palang mag-expect din dan talaga na naman, totoo naman yun. Kung ano ba nagmamahal ka ng isang tao, mag-expect ka ng return. Kasi syempre, yun kumbaga parang doon mo malalaman na mahal ka nung taong yun. Hindi yung parang naghihintay ka ng surprising. Yung alam mo yun, naghihintay ka ng surprise. Ano to? Regalo? Ano yun? Parang maghihintay na lang ako kailan mo ako maaalala. Halimbawa, nasasama sa'yo, parang sinabi niya, may lakad lang ako. Mag-expect ka na i-update ka niya. Ito, sasabihin niya sa'yo, hindi kasi ako yung ganitong tao eh. Ha? May mga ganyan akong nakapling doon na parang hindi ako ganitong tao, hindi ako ma-updated. Mag-solo ka talaga sa buhay mo, wag ako. Kasi gusto ko yung lagi ako ina-update, gusto ko yung lagi mo pinapaalam sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi kung hindi ka ganon, hindi ikaw yung taong hinahanap ko. Ayoko naman yung napapraning ako na parang umalis ka ng bahay ko tapos hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa'yo. Oo nga. Nararamdaman ko rin yan. Lalong-lalo na pag alam mo na hindi naman nagpaalam kung saan pumunta. Nararamdaman ko rin yan na napapraning ka, nakapag-isip ka ng masama kung ano nangyayari. Oo, kaya kailangan din saka, lalo na kung alam mo, bakla din yung kaano mo. Bakit? Ano ba ginagawa ng pusa kapag wala ang daga, di ba? So, hindi naman sa tamang paranoid ka, but reality show, oh my God, nakakaloka yun. So, ako kasi, para sa akin, respeto. Umalis ka ng bahay, nagpaalam ka ng maayos, and then ipaalam mo sa akin kung nakarating ka na, ano ba ang nangyayari, hindi naman bawal. Kumbaga parang i-update mo naman ako. Hindi yung parang napraning na lang ako, iniwan mo na lang ako na napaparating na ako kung asan kaya to, nakarating kaya to, nakaano kaya to, tapos niwala ka ni ho, tapos bigla kang pag may message nakabalik na ako, yung mga ganon. Parang nawala ka ng ilang, ay nako, sabi ko sa'yo, Gaisel, dati may karelasyon akong ganyan. So ang alam ko, ang ganyan detong oras na hindi man lang ako na message ng kahit man lang, oy, pupunta muna ako sa deto. As in talagang tinatawag ako, ring yung phone. Nakaka-100 missed call na ako na hindi mo naramdaman na tumatawag ako. Tapos pag uwi mo, gusto mo hug and kiss. O hindi, papatuloy kita ng telepono. Di ba? Hindi ko naman na-experience mong ganyan. Nakakaloka naman. Oo, tapos sasabihin niya, nakamute kasi yung phone ko kaya hindi ko narinig yung tawag ko. Ay, wow! Alam mo, ganito na talaga yung mga rason ko dyan. Alam mo ba kung bakit siya mobile phone? Ganon. Oo. Kasi para ma-update ka. Yung alam mo yung anytime matatawagan ka, kaya nga siya mobile phone. Kaya nga siya nasa katawan mo. Di ba? So, yun ay nakusabi ko sa'yo. May mga ganong momento. So, ngayon, ang akin, so, yung mga explanation mo, kailangan bigyan mo ako ng magandang explanation dyan. Dahil hindi ako pinanganak kahapon. Ganon. I'm not born yesterday. Ganon ang mga drama ko. O di ba, nakakaloka. Sana all, lagi na lang si Mama Sam. Ito ang pabango para sa'yo. Mabaho ba ako para pasalubungan mo ako ng pabango? Ganon. Tapon ko yung pabango. Di, yung tinapon ko yung pabango, as sa sobrang lakas ng energy ko, sa galit ko, siya, pinabasag yung pabango. Di, ang bango-bango ng bahay namin ng isang buwan.
Grabe, nakakaloka. Ayan, thank you Ayoko so lang much. kasi ng sinungaling. Ayoko talaga ng sinungaling na tao. Ayoko yung maalibay. Ayoko, kasi alam mo sa totoo lang, kung wala kang Ang dami, ginagawa, wala ka ang namang dami kong irarason eh. Oo. Kung wala kang ginagawang hindi na masama. milagro, Mm. oo, wala kang walang dahilan para i-mute mo yung phone mo. Alam mo tatawag ako. Or kung naka-mute man siya, you have to check na sandali lang, check ko muna baka may nagre-ring na sa 100 missed call, hindi mo naman lang naramdaman. Oh, i-vibrate mo yung phone mo, gano'n. Ano kayang ginagawa nila sa 100 missed call na yon? I don't know. Buti nga nawala na ako doon sa topic. Ayan. Thank you so Actually, much, yung Mama nag-break Sam. kami, pinasalamat Oh, ko talaga sa Diyos na buti na lang wala na ako sa taong ganito. Actually, doon naman sa mga taong nakakahiwalay ko, Gaisel, lagi kong pinapasalamat talaga na parang buti na lang wala na ako sa ganito. Tapos alam mo kung ano yung strong na motivation ko sa sarili ko. Nako, Diyos ko, ikaw panghihinayangan ko, mas kawawa yung magiging bagong karelasyon mo sa sobrang kasinungalingan ng mga pinaggagawa mo. oo nga, no. Kung alam lang Diyos nila, ko. may stress sila sa iyo ng bonggang-bongga. Pera na lang kung manloloko di siyang katulad mo. Ganon. Oo nga, no. Manloloko sa same feather, Same stick feather, together. same Ano? Ayan, maraming salamat, Mama Sam, sa yung mga pagsagot sa yung katangunan ng bonggang-bongga. Kasi may mga na-experience ako sa sa mga panahon ngayon. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. Hindi nyo kailangan magtiis sa isang tao kung alam niyo na hindi kayo komportable. Hindi kayo komportable Yes. matulog dahil sobrang kaiisip niyo kung ano yung ginagawa niya. Hindi kayo Mm-mm. komportable kasi lagi kayong nag-aaway, lagi na lang may dahilan, laging nagsisinungaling sa inyo. Hindi nyo kailangan pagtiisan dahil tumatakbo yung araw ng relasyon ninyo at matagal na. At higit sa lahat, hindi to sa tagal ng relasyon. Ang pagsasama ng matagal with quality dapat yon. Yung quality Yes. na honest, na yung kumbaga Loyal. respeto. Oo. Respeto. Ayan. Respeto sa isa't isa. Hindi to yung basehan kasi na kasi 3 months na kami, kasi 1 week na kami, kalokohan yun. Kung ngayon pa lang nagsisimula, sumasakit na yung ulo mo, Diyos ko, hintay mo pa ang isang taon. Nakakaloka. Thank you so much, Mama Sam, sa inyong magandang yung quality, yung with quality relationship. Ayan. Dapat kasi kailangan yung, kung sa mga kaedad natin, kailangan talaga yung quality relationship na hindi na po tayo naglalaro sa mga relasyon. Actually, napakaswerte ko kay No kasi alam niya pag wala akong baon, wala akong pera, yung mga ganon. Alam niya yan, yung kaya niyang mag-sacrifice para sa akin. Yung tipong para kakainin niya na lang, ako yung iisipin niya. Katulad na lang kanina, hindi ko naman hinihingi bilan niya ako ng hamburger. Pero since paborito ko ang hamburger, magugulat ka na lang papasalubungan ka niya ng hamburger. Ayan, with matching McDonald's na Coke. Yun talaga. Yun yung tinatawag na at least iniisip niya ako, di ba? Hindi yung inisip lang niya yung sarili niya. Nakakaloka, sana all ganon, di ba? Bigyan mo nga ako ng isang Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan magtiis do sa taong parang pili ninyo niloloko kayo. Hindi nyo kailangan magtiis dyan. Ang kailangan ninyo is yung taong mamahalin talaga kayo at yun yung hanapin ninyo. Ayun, diba? Thank you so much, Mama Sam, sa iyong magandang advices. Nakaka-inspire lang yung mga nanggagaling sa mga experiences mo na i-share nyo sa amin ng bonggang-bongga. Pero ito na tayo punta na tayo dito sa talaga yung topic natin. Kung ano nga ba ang lamang ng mga kandidata nito para manalo sila sa Miss Universe Philippines. Kung ano yung mga edge nila sa mga kanya-kanyang kalaban, kung ano-anong quality na meron sila na kaya nilang iligwakin ang mga kalaban nila ng bonggang-bongga. Punta tayo dito, first time natin pag-uusapan to, Natasha Jong. Ano ang edge niya para ligwakin yung mga frontrunners ngayon? Sa palagay mo, Mama Sam? Actually, syempre may hihirapan siya. Ligwakin talaga yung mga frontrunner yun. Kasi bago siya makarating doon sa edge na sinasabi mo, may edge din yung mga frontrunner na yun, na sobra-sobra pa sa edge niya. So wala.
Pero in fairness naman kay Natasha, the way kasi yung paano siya lumaban sa competition, I think yung personality, ayun ang meron siya, ayun yung edge niya. And then possible na makita. Pero sabi ko nga, malabo, parang feeling ko maliit yung tsansa. Hindi ganun kalaki. Kasi bago naman siya tignan, titignan na muna yung iba. Kaya ang tingin ko sa kanya, kailangan siguro niya talaga ng malaking transformation na para mapapansin siya ng mga hurado. Hindi naman dito nagtatapos lang yung sasabihin mo, wala na siyang pag-asa. May pag-asa, kaya lang hindi ganun kalaki. So, kailangan yung maliit na pag-asa na yun, kailangan niyang gamitin para mas mapansin siya, na mas parang kumabog siya. Matalino ang Natasha Jong, magaling, and then nandoon ako sa, yung ganda na beauty na meron siya. So, kailangan lang niya ng perfect styling, I think perfect transformation, para mapansin din yung beauty na meron siya. Potential naman possibility naman talaga na pwede siya din. Pero sabi ko nga, bago siya makarating doon, kailangan niyang trabahuhin talaga. So ano yung edge niya? I think personality. Yes, thank you so much, Mama Sam. Next! Hindi na ako magko-comment. Gusto ko ikaw lang. Kayla Carter. Ano yung kanyang edge ang mga kalaban niya ngayon? Charisma. Charisma naman siya. To be honest, of course, everybody beautiful naman. Kahit si Natasha Jong beautiful. Pero kasi, yung beauty niya kasi, nag-uumapaw. Yung kita mo sa mata, kita mo sa ngiti, kita mo sa mukha. But it's enough para masabi natin na siya na mananalo. Malaki yung chance para to get the crowd. Gamitin niya yung charisma na meron siya. And then, ayun yung mga advantage at disadvantage sa ibang kandidate. Kumbaga parang, dapat talaga meron kang charisma. Ayun yung advantage mo. And di ngayon, yung ibang walang charisma, maganda lang sila, sorry na lang. Ganon. Kapag sila yung kalaban. Ganon. So, ayun yung nakikita ko. Pero syempre, kailangan pa rin yan trabahuhin to. Ano doon na sobrang swerte. Swerte kasi meron siyang charisma na ganito. And alam niya kung paano niya gagamitin yung charisma na meron siya. And I think na-catch niya kagad yung mga audience sa age na yun. Next, Lorraine o Jimba, anong edge sa laban sa Miss Universe Philippines? Yung galing niya sa communication skills, yung eloquent, yung pagiging eloquent. I think yung talino na meron siya, ayun yung hindi mo matatawaran, the way kung paano niya i-present yung sarili niya. Pero syempre maliit din ang potential para masabi ko na, oh my God, ito na yung mananalo. Dahil siguro sa yung styling, kailangan niyang baguhin, yung ganda, kailangan ilabas. Kasi yun yung kailangan nilang tutukan. Kasi kung ipapakita niya lang yung katulad nung nakita natin sa Quezon City, parang wala naman tayong nakita na doon, na ikakakabog niya ka doon sa mga ibang kandidata kung ganda ang pag-uusapan. So, kailangan niyang ipakita yung ganda sa pamamaraan ng kung ano yung ganda na meron siya. She's a beautiful. And kailangan lang siguro baguhin yung styling para lumabas yung gandang yun. Diba? Yes. Pero ang edge niya sa competition na to, I think yung kanyang eloquent and ang eloquent niya ng bonggang-bongga. Talagang magaling talaga yung Lorraine o Jimba. Next is Christy McGarry. Ano yung kanyang edge bukod sa kanyang height? So, aray ko. I think personality. Same as Natasha Jong. Yung personality niya kasi is a good personality. And she's bubbly. Bubbly yung personality niya. Yung kumbaga parang game siya sa lahat ng gawin. Di ba? Game siya sa laban. So yun yung nakakatuwa sa kanya. Pero syempre kailangan ng matinding transformation. Kailangan talaga baguhin niya talaga yung eksena niya. Kasi kung aasa lang tayo dun sa edge na meron siya, parang kung yung iba nag-effort, maliligwa ka talaga. So kailangan pa rin syempre tutukan yung lahat ng aspeto na kailangan niyang i-improve. Lalo na kung andirito siya sa bagong pageant, di ba? Kumbaga, kailangan mo ng repackage para mas ma-sale mo yung sarili mo ng bonggang-bongga at maniwala sa'yo yung organization. At hindi lang yung organization, yung mga hurado. So yun naman yung importante para mapabilib niya pa ng todo-todo. Pero yung edge niya dito, syempre yung bubbly personality niya na parang kaya niyang gawin yung lahat
because of her personality. Yan, yun lang naman yung gusto ko rin kay Christy McGarry kasi pinabibigyan naman niya yung mga gustong mangyari sa kanya ng mga fans, pero sana wag siyang mapahamak. Sana wag siyang mapahamak doon sa pinagbibigyan ng bonggang-bongga. Next, Cyril Payumo, anong edge sa kompetisyon? Beauty. Beautiful face. I think yung beauty niya ay kapag tinignan mo siya, talagang maaakit ka sa beauty na meron siya. Mapapawaw ka eh. So, meron siya tinatawag na wow factor. Kaya lang syempre, hindi lang naman to sa wow factor. Kailangan din niyang gamitin talaga yung kanyang talino at galing para maipanalo niya yung competition. And then, I think kailangan ng matinding training, matinding paghahanda para makuha mo yung corona. Kasi sa totoo lang, isa siya sa mga radar, isa siya sa mga pwede mong tignan na talaga, oy, itong babaeng to hindi mo pwedeng isnapin kasi may beauty naman talaga siyang ino-offer. But it's not enough para masabi natin, nako, yung beautiful face niya, ipapanalo niya na tong competition na to. Swertihan na lang. So, kailangan din pa rin talaga ng matinding trabaho at matinding training para, alam mo yun, yung sure na sure siya. Ganon. Pero malaki yung chance, ha? Yes, ni Cyril pa yung knowing her, yung height, yung beauty, talagang malaki yung chance. Sunod nating girl ay Miss Anita Gomez. Bukod sa waistline niya, ano yung edge? Anong lamang niya dito sa competition para manalo? Yung her color. Yung true Filipina beauty na ino-offer. Parang ngayon ko lang naisip yan. I love that. Siyempre matalino ako sa iyo. So yun. Mas nakakapag-isip ako ng tama kaysa sa iyo. So yun. Diba? Color. So yun. And then I think yung color na meron siya as a Filipina beauty. Very Filipina beauty ang ino-offer niya dito. And then I think gusto ko yung the way, yung looks niya, talagang masasabi mo na kung Filipina beauty ang gusto mo, siya ang piliin mo. Pero syempre hindi lang naman sapat yun para masabi natin na, nako, siya na mananalo. Marami siyang kakainin na bigas. Kailangan niya talagang palakihin yung bewang niya para mas kumabog siya ng bonggang-bongga. Hindi, ang ibig ko sabihin, kailangan niya ng malaking paghahanda para makumabog siya ng todo-todo. Kasi styling, panalo to. The way kung paano umeksena, panalo naman siya. Pero kasi hindi natin masabi na kakabog na ba talaga, sapat na ba talaga yung mga styling, sapat na ba talaga yung maliit na bewang. Hindi yun natin basihan. Ang basihan natin kung ano yung magiging performance niya dito sa competition. And then, tignan natin kung yung eksena niya ay kakabog ba. Kasi di ba kapag dinamitan mo naman ng damit ang isang magandang kandidata, hindi naman ibig sabihin na naku, siya na ang mananalo dito. It's about luck pa din. Tsaka total package. So, dapat na-complete niya yung package niya para mas bongga. Bukod doon sa kanyang morena beauty. Thank you, Mama Sam. Chris Tiffany Hanson. Anong edge? Wala. Timeless beauty. Ay! Yeah. Oo nga, no. Sabi ko sa'yo, matalino ako kesa sa'yo. Ang ganda niya, hindi ma-explain yung beauty na meron yung siya. Yung ganda niya, you cannot underestimate her beauty na ino-offer. Kasi sa edad niya, talagang hanggang ngayon, marami pa ng sponsor ang pwedeng maging interesado sa beauty na meron siya. But syempre, tulad niya na sinabi ko, complete na ba para makuha niya ang corona? Syempre, hindi pa din. So, medyo nakikita natin na nag-hold back pa din siya. Parang lagi siyang may worries, patitignan mo siya. So, syempre, improvement ang kailangan niyang ipakita dito sa competition ng Miss Universe. I think, kapag na-improve niya yung sarili niya, hindi imposible na manalo siya. Ito naman si VVV. I think height. Height lang. Sa lahat ng aspeto, sa height lang talaga lamang si VVV. I think yung pagiging eloquent niya. Pwede. Yung eloquent. Kasi matalino naman si BBK. Maraming ang umaasa sa kanya na mananalo siyang Miss Universe Philippines. Kasi second time niya na to. Diba? Pwede naman sila umasa. So, pero hanggang doon lang yun. Charot. Hindi.
Pinapatawa ko lang po si Gaisel. Kasi gusto ko siya marinig talagang humahala ka. At gustong-gusto niya talaga. Yung alam mo yun, liligwakin mo yung kandidata para tumawa siya ng bonggang-bongga. Nakakaloka kasi, 'di ba? Pero I think yun na rin din siguro yung kanyang Yung communication pagiging skills at saka eloquent yung niya. Kasi hindi mo naman masasabi din pag nakarating to ng top 5, biglang bumuga yung bibig niya ng bonggang-bongga. so, 'di ba? Hindi natin So possible. hindi natin Malaki naman yung chance niya sa corona. As in talagang nakikita din naman natin na may possibility din naman may uwi niya. Pero siguro kailangan lang niya talaga na para sa akin yung hold back na tinatawag, kailangan niyang i-all out yun. Yes. Ay, nilalangan si Mama Sam. How about Stacey Gabriel? Ano yung lamang niya dito sa Miss Universe Stacey Philippines? Gabriel. Siyempre yung kanyang pagiging confident. Yes. Diba? Agree. Yung parang sobrang kumpiyansa niya sa sarili niya. Naniniwala siya na siya mananalo ng Miss Universe Philippines this year. Eh di paniwalaan mo yung gusto mo paniwalaan. Wala namang masama. Bakit hindi? Why not? Magaling naman siya, kumpiyansa naman siya, maganda naman siya. So why not? So sure. Laban lang, Stacey. Oo. Ako naman ay agree naman dyan sa paniniwala mo. Kumbaga, go, 5, laban. Tara Valencia, anong mas edge sa competition? Kakaloka. Actually, sabi nila valedictorian daw to. Cum laude. Cum laude. Hindi ikaw na, charot. For her, kasi syempre yung pagiging cum laude niya, siguro naman makakapag-isip siya ng magandang diskarte para ipanalo ang laban niya dito sa competition. So, kung yung may mga ganyan talino, hindi natin pwedeng i-underestimate yung galing nila. Kasi syempre, malay mo naman, di ba? Maganda talaga sila mag-isip at kaya nilang ipanalo ang competition. So, pero syempre, hindi naman porket cum laude ay panalo na. So, depende pa rin niya kagalawan. So, nakikita ko naman si ate, malakas yung edge niya na, alam mo yun, yung parang pili ko, yung pagiging palaban niya. Yeah, talagang competitive. Next, sino na ba? Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, I think her experience. Yun talaga yung edge niya. Kasi si Atisa, I think yung experience niya. Kasi si Atisa Manalo, tulad din na sinabi ko, dati hindi naman ako impressed dyan eh. Parang may hika, maganda. Pero kasi yung experience niya kasi, hindi mo matatawaran yun para masabi mo na, oh my God, pwedeng manalo dito sa competition ng Miss Universe. Kasi nagawa niya na minsan eh. Nagawa niya marami beses na sa Binibining Pilipinas dahil panalo niya yung sarili niya because of her determination. And then, ngayon, lumabas siya ng Miss International, yung determination niya. As in, tinarabaho niya ng maigi, maganda yung result. And then ngayon, nakikita mo, nagtatrabaho pa rin. Talagang tinatrabaho niya ng maigi. So, I think yung edge niya dito, yung determination niya. Ayun yung meron talaga. And yung experience. Saka yung experience. Well, experience kasi. Yan, ang ganda. Thank you so much, Mama Sam. At syempre na ay makalimutan ko, muntik kong makalimutan, Alexi May Brooks. Anong edge niya dito, bukod sa com skills? Strong. I think yung powerful na personality. So, ayun kasi, very strong yung personality niya. Ayun yung maganda sa kanya, na parang feeling mo matibay. But, tignan natin kung ipapalo ba niya talaga yung tibay na to. But naniniwala ako kasi na yung tiyaga na meron siya, so may lalagay siya. Ay magdadala sa kanya sa corona. So yon, ayun yung nakikita ko na pwedeng magdala sa kanya sa magandang posisyon sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Yes. Yung pagiging strong ng personality niya, I think isa yun sa mga panlaban niya talaga kasi very powerful yung dating eh. So kapag powerful, once na nagamit niya yan ng tama, I think kaya niya ipanalo ang competition. Yes. Ako din naisip ko, bukod dun sa strong personality, naisip ko din yung kanyang backstory.
Apakaganda kasi. Maganda yung ng bonggang-bongga. Kaya yun din yung sa lahat ng mga nabanggit mo na ano yung dapat talagang magiging edge ng yung mananalo ng Miss Universe Philippines. Ano dapat yung kanyang quality, ano dapat yung kanyang lamang dito sa lahat ng ito ng nabanggit para manalo ng corona sa Miss Universe Philippines. Siyempre yung experience saka determination. Naniniwala ako doon. Kasi alam mo, sa totoo lang, Giselle, siguro ikaw bilang YouTuber, alam mo na kapag ikaw may tiyaga sa lahat ng ginagawa mo, magsasucess ka eh. So, yun. So, determination talaga. Yung determination mo na gusto ko ipanalo to. Yung determination talaga na gagawin ko ang lahat para makuha ko to. Plus, yung well-experienced ka. Kasi yung experience sa'yo, yun yung magpapatibay para lumabas yung pagiging power mo. Kung sa bagay. Kaya nakikita ko dito, sa lahat ng kandidata dito, I think I saw at least manalo sa complete package. Bakit? Kasi yung determination na meron siya, yun talaga yung pangahawakan mo. Na parang, oh my God, pag nagtrabaho ang isang at isang manalo, alam mong tatrabahuhin na wala ka ikaw-worry. Kapag binigyan mo siya ng assignment, alam mong gagawin niya. Gagawin niya plakado. And then, pangalawa, yung determination na yon, ayun yung talagang masasabi mo na pinaka-powerful na parang yung experience niya, syempre, mas parang kumpiyansa siya sa sarili niya. Mas confident siya na alam niya na kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. So, kaya niyang ipanalo ang competition. Saka higit sa lahat, syempre, kilala niya yung sarili niya. Yan. Thank you so much, Mama Sam. At least nalaman natin kung ano yung mga mga lamang ng mga bawat isang girls dito sa competition at kung sino ang possible na manalong Miss Universe doon sa opinion ni Mama Sam ng bonggang-bongga. At ako naman, alam naman ninyo yung lagi kong opinion. So, kinuha ko lang talaga yung opinion ni Mama Sam kasi gusto kong ipakita din sa inyo na syempre hindi lang opinion ko sa channel ko yung nagmamatter, opinion din ng iba. Ganon. Maraming salamat Mama Sam sa pagpa-unlock sa aking invitasyon at sana ay patuloy na yumabong ang ating pagkakaibigan ng bonggang-bongga at makapunta ka dito sa amin at maipasyal kita at ma-celebrate natin ang love and friendship ng bonggang-bongga. Napaka-OA mo naman. I think parang siguro ang the best mong gawin is siguro parang keep going lang, Giselle. Keep going lang. Ayun lang. Darating tayo sa punto na magkikita tayo, magsasama tayo, makikilala mo pa ako ng more. Darating tayo dun sa momentong yun eh. Pero kasi ang the best na gawin mo sa sarili mo is keep fighting and then how to grow up yourself more. Kasi yun yung importante. Kasi kapag nag-grow ka ng more, parang feeling ko, mas successful din ako doon. Kasi galing ka sa akin and then salamat sa tiwala na binibigay mo. Salamat sa respeto, salamat sa pagmamahal. And then kahit hindi tayo nagkikita, kahit hindi tayo nagkakasama, you're always remember na I'm beside you. Thank you, Mama Sam. At saka sa mga subscriber namin ni Mama Sam, don't forget to subscribe guys yung YouTube channel ni Mama Sam. Huwag ninyong kalimutan sa mga sa Facebook live niya. May nagla-live ka pa ba kayo sa Facebook? Sa mga Facebook post niya, support natin yung Bruce at Sam ng bonggang-bongga, pati na rin yung aking channel. Anong masasabi mo, Mama Sam, at tayo na ay mag-i-end ng bonggang-bongga dito sa ating topic for today? Actually, natutuwa ako kasi syempre, tawag dito, natutuwa ako kasi parang nabibigyan ako ng pagkakataon na mag-guest sa'yo, ganon. Hindi, I'm willing to give my time, to be honest. Thank you. Wala naman akong kaso doon. Basta as long na nakaupo na ako dito, ganon. Alam mo naman ako mag-isang trabaho talaga. So, para pagdating sa'yo, hindi naman ako magdadalawang isip na, sige, go yan, push yan, ganon. Kasi syempre ikaw to. Ikaw yan. Thank you po. Ganon kaka-special. And of course, maraming salamat sa lahat ng mga tumututo kay Giselle Ortega araw-araw, lagi-lagi. Please support him. And then, hindi nyo kasi alam kung ano ang naitutulong ninyo sa kanyang mga ginagawa. Balahura lang nila. Pero sa totoo lang, I think naman ay may pinatutunguhan yung mga ginagawa niya.
So, I hope na matulungan pa natin siya ng bonggang-bongga. Ako, nag-guest ako dito, hindi lang para suportahan siya, kundi para tulungan din. Kasi syempre gusto ko din naman na kumita siya ng mas malaki, para mas mapagawa niya yung bahay nila ng maayos, ng mas maganda pa, mapabilis yung gawa bago sana dumating yung mga bagyo, yung mga ganon. So, tulungan lang natin si Gaisel. Kasi yung panonood mo kay Gaisel, malaki yung naitutulong mo. And then maraming salamat. Ako na nagpapasalamat ng tao sa aking puso sa pagmamahal at suporta na ginagawa ninyo kay Gaisel. Sa akin naman, I think nandoon naman kayo, consistent naman kayo. Hindi ko naman kailangan i-promote yung sarili ko kasi alam na ninyo yon. And then, ang akin lang, keep support Gaisel Ortega sa kanyang YouTube channel at sa mga ginagawa pa niya. Kasi parang feeling ko dito lang tayo makakatulong sa kanya ng bonggang-bongga at deserve niya yung tulong ngayon. Thank you po. Kaya sabi Thank you so much. Po ako dito, Gaisel, hindi ako manghihinayang or hindi ako mapapagod for you. Kasi syempre, alam ko may patutunguhan to. Thank you po Mama Sam sa pag-appreciate. At saka alam mo naman na nag-a-update ako sa mga pangyayari sa aking buhay. Ng bonggang-bongga, hindi ka naman nahuhuli. Lagi ka nga nauuna eh. But thank you so much Mama Sam sa pagbibigay ng pagkataon sa akin. Ayun lang talaga yung pinapasalamat ko everyday at pinapanalangin na bigyan ka ng magandang health, ng masayang buhay. Yun lang. Kasi dito sa puso ko, malaking ano ka talaga, malaking inspirasyon at saka tulong. Ayun, iiyak ako. Siyempre guys, maraming salamat po. maraming po salamat. Ako, I really appreciate sa pagpapasalamat mo. Pero hindi mo naman kailangan magpasalamat. Alam na natin yon. Ako siguro, magpasalamat ka sa itaas ng bonggang-bongga. Always. And then, of course, thank you so much sa pagdadasal mo na good health for me. Kailangan natin yon. And then, siguro, kung may pasasalamatan tayo dito, ang Diyos talaga. Siya. Walang iba. Kasi parang feeling ko kasi instrumento lang ako doon sa patungo, doon sa, alam mo yun, yung dapat mong patunguhan ng bonggang-bongga. So yun. So ako para sa akin, it's my honor. And then kung nagamit man ako ng Diyos, natutuwa ako para sa kanyang instrumento. Kasi willing naman talaga ako sa ganung bagay. Ganon. Basta as long na mabuti yung puso at mabuti yung puso mo. Thank you po, Mama Sam, sa pag-appreciate din sa akin at naging kaibigan mo ako. And there you go, guys. Maraming salamat. Bago natin pumunta sa emosyon. Nakakaloka. Maraming salamat, Mama Sam, uli. And that's all for today. Hanggang sa muli po. Paalam. Hindi, gusto ko lang kasi Gaisel malaman nila yung value mo as a person. Thank you, Mama Sam. Thank Bye. you po. Paalam.